Umiiyak at hindi makapaniwala si Clara sa nangyari. Gulong-gulo ang isip at hindi alam ang gagawin. Nasusunog na ang likurang bahagi ng damit ni Clara. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Maya-maya ay unti-unting humangin hanggang sa lumakas ito at nabuksan ang bintana. Buhat sa bintana ay tumambad ang isang babaeng nilalang na lumilipad. Mapula ang mga mata, mahahaba ang mga kuko, at tila galit na galit sa nangyari kay Clara. Sa huling yugto ng part 1 ng aking kwento, ay pinagtangkaan ng nakagisnang ina si Clara. Tinangka niya itong sunugin, ngunit nang lumabas ang galit ni Clara, ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Namula ang mga mata, unti-unting nagkaroon ng apoy sa mga daliri nito. At nang itaas nito ang mga kamay, ay tumalsik sa malayo ang nakagisnang ina at nasunog. Marahil ay ito na rin ang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Dahil simula pa ng pagkabata at hanggang sa lumaki siya, ay nakaramdam ito ng pagmamalupit buwan sa kanya. Umiiyak at hindi makapaniwala si Clara sa nangyari. Gulong-gulo ang isip at hindi alam ang gagawin. Samantala sa labas ng magarang bakuran ay dumating na ang kanyang mga bisita sa kanyang ika-18 kaarawan. Mga kaibigan, kaklase at mga kaibigan ng kanyang ama na mga doktor. Abalang-abala sila at hinihintay ang pagdating ni Clara na kasalukuyang nagbibihis sa kanyang silid at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nasusunog na ang likurang bahagi ng damit ni Clara. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Maya-maya ay unti-unting humangin hanggang sa lumakas ito at nabuksan ang bintana. Buhat sa bintana ay tumambad ang isang babaeng nilalang na lumilipad. Mapula ang mga mata, mahahaba ang mga kuko, at tila galit na galit sa nangyari kay Clara. Siya ang tunay na ina ni Clara. Sinadya niyang iwan ang sanggol na anak sa kagubatan upang kunin ito ng kanyang tunay na ama na isang doktor. Ngunit lingid sa kaalaman ni Clara ay palagi itong nagbabantay sa kanya simula pa ng pagkabata at hindi niya ito iniwan. Dali-dali niyang niyakap si Clara at binuhat upang ilipad. Pinagtas niya ang madilim na kapaligiran papunta sa kagubatan. Nagsisisi at umiiyak ang inang aswang dahil sa nangyari sa kanyang anak. Iniisip niya na kung hindi niya ibinigay ito sa kanyang ama ay hindi mangyayari ang ganito. Samantala sa marangyang bahay ay nagulat ang lahat dahil may sunog na nagmumula sa malaking bahay. Dali-dali silang nagtakbuhan papalabas ng bahay dahil sa takot at tumawag sila ng ambulansya. Pinilit buksan ni Dr. Nestor Q ang silid ni Clara at tumambad ang katawan ng kanyang asawa na nasusunog. Hinanap niya si Clara, ngunit ito ay nawawala. Hahanapin pa sana niya ito, ngunit malaki na ang apoy at delikado na para sa kanya. Pagdating sa kagubatan, ay tila nawawala na sa sarili si Clara. Muli na namang nagbago ang anyo nito dahil inakala niyang kalaban ang babaeng kaharap nito at nagpapalitan sila ng galing habang nakikiusap ang babaeng aswang na tigilan na ang kanyang ginagawa. At napilitan ito na ipagtapat na siya ang tunay na ina. Dahil sa narinig ni Clara ay para itong natauhan at hindi makapaniwala sa kanyang narinig at unti-unti ay humupa ang kanyang galit. At sinabi ni Clara, Bakit mo ako iniwan? Buong buhay ko ay naging malungkot ako at pinagmalupitan. Umiiyak na humingi ng tawad ang babaeng aswang at sinabi nitong gusto lamang niya na maging normal ang buhay niya. Kaya ibinigay niya ito sa kanyang tunay na ama. At muli ay nagimbal na naman si Clara sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na ang tunay niyang ama ay si Dr. Nestor Q. Totoo ba ang narinig ko? Si Dr. Nestor Q ang aking ama? Totoo ba ito? At ipinagtapat na ng babaeng aswang ang tunay na nangyari hanggang sa ipinigay niya ito sa kanyang tunay na ama.
Nakarinig sila ng kaluskos. Maya-maya ay dumating si Dr. Nestor Q, na ang buong pangyayari ay narinig niya lahat-lahat. At nalaman niyang si Clara ay anak niya sa aswang na naging karelasyon niya minsan sa kagubatan. Labis ang kanyang kasiyahan sa kanyang mga narinig. Dahil lingid sa kaalaman ng lahat, ay patuloy pa rin siyang bumabalik sa kagubatan upang balikan ang babaeng minsan niyang minahal. Simula noon, ay naging isang masayang pamilya na sila. Nagpasya na si Nestor na iwan ang buhay sa syudad at mamuhay na sila ng mapayapa at masaya sa kagubatan. Bagamat mayroong naiibang kapangyarihan ang kanyang mag-ina, ay pinilit nilang maging normal ang lahat upang sila ay lumigaya. Kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, sana ay narinig nyo rin ang part 1 ng kwentong ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay pakisubscribe na rin, i-like at mag-comment na rin kung ano ang inyong reaction sa kwentong ito.